Breaking news mga kababayan, panloloko ng China sa Pilipinas, bistado at China, dismayado sa ginawa ng US sa Taiwan. Hindi ngayon mailarawan ang pagkadismayang nararamdaman ng China dahil kahapon December 17, inaprobahan na ng Estados Unidos ang $11.1 billion arms sale para sa Taiwan. Ito ang pinakamalaking weapons package na inaward ng US sa nasabing bansa. Taiwan has secured another US arms package valued at $11 billion as China continues to ramp up military pressure on the island. Ito na ang ikalawang batch ng bentahan ng armas sa Taiwan mula nang muling maupo si Donald Trump sa pwesto. Bagaman hindi kinikilala ng Estados Unidos ang Taiwan bilang isang bansa, ito pa rin ang pinakamalaking taga-suporta nito sa seguridad. Ang tuloy-tuloy na supply ng armas ng US sa Taiwan ay itinuturing na pangunahing panangga laban sa posibleng pag-atake ng China. Saklaw ng package na ito ang 8 uri ng kagamitan, gaya ng mga HIMARS rocket system, mga howitzers, Javelin anti-tank missiles, mga Altius loitering munition drone at mga piyesa para sa iba pang kagamitang militar. Bukod pa rito, inaprobahan din ng US State Department ang bentahan ng Tactical Mission Network software kasama na ang mga konektadong piyesa nito at serbisyo. Kasama rin sa deal ang mga spare parts at repair support para sa AH-1W attack helicopters, pati na ang follow-on repair support para sa Harpoon missiles. Naganap ang pag-aproba ng nasabing package kung kailan pa naman mas dinadagdagan na ng China ang pressure sa Taiwan. Kung matatandaan, nag-deploy ang China noong December 5 ng nasa 100 barkong pandigma, ang pinakamalaking naval deployment ng China na naglayag hindi lang sa Taiwan Strait, kundi dumaan din sa Yellow Sea, South China Sea at Western Pacific Ocean. Malinaw ang mensahe nito, ipakita ang lakas ng China sa mga karatig bansa nito gaya ng South Korea, Taiwan, Japan at Pilipinas. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, nais daw ng Estados Unidos na tulungan ang Taiwan na panatilihin ang kakayahan nito na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa halip na puro malalaki at mamahaling armas, mas prioridad ng Taiwan ngayon ang tinatawag na asymmetric warfare, mga sandatang madaling ilipat, mas maliit, mas mura, pero siguradong matindi ang epekto gaya ng mga drones. Nangako ang Pangulo ng Taiwan na si President Lai Ching-te na palalakasin pa ang defense budget ng bansa dahil ayon sa kanya, hindi dapat maikompromiso ang kaligtasan ng kanilang bansa. Bukod dito, inaprobahan na rin ng US Senate ang Porcupine Act kung saan mas pinadadali ang pag-transfer ng mga kagamitang pandigma sa Taiwan mula sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Dahil sa batas na ito, naniniwala ang mga eksperto na tila may mas malaking kaganapan na pinaghahandaan sa hinaharap, hindi lamang ng Taiwan kundi maging ng lahat ng mga kaalyado sa rehiyon. Pero binatikos ng China ang hakbang na ginagawa ng Amerika. Ayon sa tagapagsalita ng State Council Taiwan Affairs Office ng China na si Chen Binhua, ang ginawa daw ng US ay malinaw na paglabag sa soberanya at seguridad ng China at posibleng lalong magpalakas ng loob sa mga taga-suporta ng Taiwan independence. Ayon sa kanya, ang pagbebenta daw ng armas sa Taiwan ay malinaw na panghihimasok sa internal affairs ng China at paglabag sa One China policy at sa 3 China-US Joint Communiques na nilagdaan noong August 17, 1982. Binatikos din ni Binhua ang Democratic Progressive Party ng Taiwan at sinabing nagmamatigas sila sa pagsusulong ng independence at ginagamit ang suporta ng US para dito. Lumalabas tuloy na parang gusto ng Amerika na ibala sa kanyon ang mga tao sa Taiwan para lang magkaroon ng Taiwan independence na pabor sa interes ng Amerika. Malinaw na kapahamakan ang hinahanap ng US para sa mga mamamayan ng Taiwan. Kahapon December 17, sinabi naman ng Taiwan military na nakatanggap na sila ng utos mula sa itaas
na sa oras na magkaroon daw ng surprise attack ang China, libre na silang kumilos kahit walang direktang utos mula sa pamahalaan. Taiwan is gearing up for a sudden Chinese attack. Its military has been given the appropriate orders. In case of a sudden attack, the armed forces will carry out decentralized operations without waiting for orders. Sinabi ng Ministry of National Defense ng Taiwan na mahigpit nilang minomonitor ngayon ang galaw ng Chinese military at ang mga planong exercise na gagawin pa nito. Sa tuwing mag-aanunsyo kasi ang China ng malaking operasyon sa paligid ng Taiwan Strait, otomatikong ina-activate ng Taipei ang Emergency Response Center ng sandatahang lakas nila. Maaari ring itaas ang alert level sa level 2 o level 1 kasabay ng mga combat drills bilang paghahanda sakaling mauwi sa totoong digmaan ang ehersisyong ginagawa ng China. Kahapon, December 17, 40 iba't ibang military aircraft ng China at 8 naval vessels ang lumapit sa Taiwan bandang alas 6 ng umaga. 26 sa mga military aircraft na ito ang iligal na pumasok sa 4 na direksyon ng airspace ng Taiwan. Ang bilin sa sandatahang lakas ng Taiwan, sa oras daw na biglang umatake ang China, lahat ng unit ay kikilos ng magkakahiwalay pero may iisang direksyon kahit walang direktang utos. Ang tawag sa taktikang ito, decentralized operation. Sa kabilang banda, nangako naman ang Russia na tutulong sa China sa oras na sumiklab ang digmaan. Inaasahang magbebenta ang Russia ng 37 light armored vehicles, mga anti-aircraft gun at maraming parachute system sa China. Napabalita ding humihingi ang China ng training mula sa Russia dahil sa karanasan nito sa digmaan. Umaasa ang China na maipapasa sa kanila ang mga leksyong natutunan ng Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Sa ibang balita, pambabaligtad ng China sa Pilipinas, bistado! Isang diplomatic protest naman ang inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng insidenteng naganap sa West Philippine Sea kung saan 3 mangingisdang Pinoy ang nasugatan at 2 bangkang pangisda ang nasira. Nanindigan ang Pilipinas na delikado at hindi makatwiran ang ginagawang ito ng China. Pero bumuelta ang China dito at sinabing nagpadala daw kasi ang Pilipinas ng maraming barko ng araw na yon para maghasik ng kaguluhan at nang bigyan daw nila ng paulit-ulit na babala ang mga barkong ito para lisanin ang bahura, hindi daw sumunod ang mga ito. Kwento pa ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, may ilang mga Filipino fisherman pa ang nagtaas ng kutsilyo at tila pinagbabantaan ang mga opisyales ng Chinese Coast Guard na noon ay gumaganap lamang daw ng kanilang tungkulin. Ang Shanbinjiao ay bahagi ng Nansha Guangdao ng China. Ang China ay may hindi matututulang soberanya sa Nansha Guangdao kasama ang Shanbinjiao at ang mga katubigan na karuktong nito. Noong December 12, ginawa ng Pilipinas ang isang planado at organisadong aksyon kung saan nagpadala sila ng napakalaking bilang ng manasasakyang pandagat para manggulo at gumawa ng tensyon sa dagat na malapit sa Shanbinjiao at pumasok pa sa mga bahura nito. Ang binansagan nilang sasakyang pangisda ng Pilipinas kahit paulit-ulit ng pinipigilan at binibigyang babala ng China ay nagpumilit pa ring magbaba ng angkla sa loob ng bahura ng Shanbinjiao at paulit-ulit na gumawa ng mapamanib na pagmamaniobra at biglang paglihis ng direksyon. Pinagbantaan pa ng mga tauhan ng Pilipinas ang mga opisyal ng China Coast Guard gamit ang mga kutsilyo habang ipinapatupad lamang ng mga ito ang batas para ipagtanggol ang soberanya. Ang mga ginawa ng Pilipinas ay matinding paglabag sa soberanya, mga karapatan at interes ng China. Nilalabag din nila ang international law at ang Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea at sinisira ang kapayapaan at katatagan sa dagat. Lehitimo, naaayon sa batas, profesional, may pagpipigil at walang kapintasan ang mga aksyon na kailangan gawin ng China
para ipagtanggol ang territorial sovereignty at mga karapatan nito sa dagat. Dapat nang ihinto ng Pilipinas ang mga paglabag, provokasyon at paninira. Itigil na ang walang katapusang pag-iimbento ng mga palabas sa dagat at iwasang hamunin ang matibay na paninindigan ng China na ipagtanggol ang soberanya, mga karapatan at mga interes nito. Ganito din ngayon ang ipinalalabas ng Chinese media. 非方人员甚至持刀威胁中方现场维权执法的海警。 Look, these fishermen were injured by water cannons. That's the narrative Manila is pushing. A classic case of playing the thief while crying victim. People are wondering, are they maritime militias disguised as fishermen? Even after clear warnings from the China Coast Guard, these so-called fishermen kept filming, kept advancing, and using knives to threaten Chinese Coast Guard officers. That's not how real fishermen behave. And this isn't the first time the Philippines has pulled this stunt. Again and again, Manila sends ships into South China Sea under the cover of fishing, only to cry victim when confronted. This time, the provocation lasted 2 days. On December 11th, Philippine fishing boats intruded near China's Huangyan Island, while small aircraft carrying journalists illegally entered Chinese airspace. On December 12th, additional Philippine vessels stirred up trouble by intruding into the lagoon of Shenbing. Bukod dito ay nagbabala din ang tagapagsalita ng Defense Ministry ng China na si Zhang Bin na hindi daw sila magpapadala sa iligal na aksyon ng Pilipinas ng paggawa ng drama, pagpapanggap na biktima at pagpapalakas ng propaganda. Hindi daw nito mababago ang determinasyon ng China na ipagtanggol ang kanilang karapatan ayon sa international law. Nagsimula ang lahat noong Biyernes, December 12, kung saan nagsagawa ang China ng water cannon attack sa 2 dosenang bangkang pangisda ng Pilipinas malapit sa Sabina o Escoda Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinagpuputol din ng China ang ilang mga tali sa angkla ng mga mangingisdang Pinoy. Nagresulta ito ng pagkasugat ng 3 Pilipinong mangingisda. Lahat ng ito binatikos ng Estados Unidos. Pero sinabi ng China, hindi daw dapat nakikialam ang US dahil wala itong karapatan at pinapalabo lang daw nito ang katotohanan at pinaiinit ang sitwasyon para magkaroon ng komprontasyon. Ang Estados Unidos ay hindi kasali sa mga alitan sa South China Sea at wala silang karapatang makialam sa mga usaping pandagat sa pagitan ng mga mismong may kinalaman dito. Dapat itigil ng US ang paggawa ng mamasalitang lumilihi sa katotohanan at humihila ng komprontasyon at itigil na ang pagkonsinti at pagsuporta sa mga provokasyon at panggugulo ng Pilipinas sa South China Sea. Kinundi na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang ayon sa kanya ay kasinungalingan ng bansang China. Ayon kay Teodoro, ang ginawa ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na pangatwiranan ang mga aksyon nila sa pagsasabing hindi daw matututulan ang kanilang soberanya at nagkalat pa ng mga maliwanag na kasinungalingan gaya na lamang ng may hawak daw na kutsilyo ang mga mangingisda ay malayo sa katotohanan at walang ebidensya. Nananawagan kami sa China na itigil na ang pagkakalat ng mga maling kwento at pagsali sa mga disinformation campaign na pinangungunahan pa ng kanilang estado. Dagdag naman ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, wala na daw sa common sense ang mga sinasabi ng China. Wala na sa lohika ang mga sinasabi nila na ang mga pangkaraniwang Pilipinong mangingisda daw na sakay ng mga kahoy na bangka ay organisado at nagplano at ginagalit pa daw ang mga malalaki, bakal na katawan at mga armadong barko ng China Coast Guard. Common sense na lang. Paano ka matatakot o mapipikon sa mga walang armas na mangingisda kung sakay ka naman ng naglalakihang barkong pandigma? Maliban dyan, ang akusasyon na may dalang kutsilyo daw ang mga mangingisda ay hindi naman tugma sa mga ebidensya. Sa halip, malinaw na sinasabi sa mga report na ang China Coast Guard pa nga ang siyang nagpasabog ng mga water cannon ng malapitan.
Nasugatan nila ang mga mangingisda, nakasira sila ng mga bangka at sinadyang putulin ang mga tali ng mga angkla ng mga bangkang Pilipino. Mga aksyon na direktang naglalagay sa peligro ng buhay at hanap buhay ng mga mangingisda. Sa isang poster naman na ipinost ng isang nagngangalang Dr. Min Tran, pinakita niya ang tila nakakatawang kinatatakutan ng China sa Pilipinas. Isang kutsilyong pambukas ng delata na kinatatakutan ng isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Natuklasan pa ng PCG na hindi lang ang mga Chinese Coast Guard ang gumagamit ng water cannon. Kahit pala ang mga militia vessels na nagpapanggap na mga sasakyang pangisda ng China ay gumagamit na rin ng water cannon laban sa mga bangkang pangisda ng Pilipinas na nagtatangka lamang na tumakas mula sa panghaharas ng China. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ginagawa nila ang kanilang tungkulin para protektahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Every time na naglalayag yung mga fisher folks natin, ang kasunod nila yung BFAR. Yes. Yun po yung malapit. Yun yung mga nagbibigay ng pagkain, tubig at ng gasolina sa ating mga fisher folks. Susunod doon yung Coast Guard, yung nakapalibot dyan. But not far behind, not far away, is the Philippine Navy. Nagpapantay po tayo dyan. So hindi po natin pwedeng sabihin na wala yung Navy dyan. But yun nga ang gusto kong i-emphasize, lahat ng mga ahensya na ito ay may kanya-kanyang role. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan ito. Maraming salamat po mga ka-blessed.